Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan, kapwa ko mga manggagawa ng Panginoon, saan man tayo sa apat na sulok ng mundong ito. Ano man ang ating sitwasyon at lalo tigit, ang ating na pag-usapan ngayon ay walang iba po ang biyaya ng Diyos. Pag sinabi pong biyaya ay talagang kaloob na ibinigay sa lahat ng tao dito sa mundo. Alam niyo po ba, sa buhay natin dito sa mundo, bigo po ang Diyos sa kanyang mga ginagawa na 10 utos. Ang 10 utos po ay pinagkaloob po sa panahon ni Moses. Dahil nung wala pa ang 10 utos, marami nang pinatay ang Diyos ng mga tao na hindi sumunod sa Kanya. Kahit alam na nila ang mabuti at masama. Isa na rito ang panahon ni Noah. Pinutusan niya si Noah na magtayo ng arko sa tuktok ng bundok. At sumunod naman si Noah at yun, sabi ni Noah, ang arko na ito ay siyang magliligtas sa atin at sa mga hayop na pares-pares. Ngunit walang naniwala kay Noah at nung ibinigay na ang panahon, ang time ng panahon na yon, ibinuhos ang malakas na ulan at napuno ng tubig ang buong mundo. Ang pamilya na lang ni Noah ang naligtas at ang mga hayop na pares-pares at yung mga nabubuhay sa dagat ang nabuhay ng time na yun. Dumami muli ang tao. At sa panahon ng Sodom at Gomora, pinatay ang tao sa pamagitan ng apoy sa galit ng Diyos dahil ang mga tao noon hindi na nakipagtalik sa lalaki sa babae, kundi lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya yun po ang naging situation noon. At hanggang sa dumating si Moses. Yan. Pinagkaloob ang 10 utos. Ang nakakalungkot, sa panahon ni Moses, marami pong namatay na ayaw sumunod sa 10 utos. Ayaw sumunod sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang hindi na sinasaulo ang 10 utos, lalo na ipamuhay. Nakakalungkot. Kaya nagpadala siya ng mga nangangaral. Sa ngayon, even sa Pilipinas, mayaman sa religion ng Pilipinas, pero ang ilan po dyan, masakit man tanggapin, real talk lang po tayo, member lang ng religion, membro lang sila ng religion, pero walang relasyon sa Diyos, yung tunay na relasyon. Ang salvation po, hindi po tayo naliligtas dahil member ako ng religion. No. Walang relihiyon na napako sa cross. At ang biyaya po ng Diyos sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang biyaya po ng Diyos ay nakalatag na sa mundong ito. Pero kailangan mo lang manampalataya, reach out mo yan. Gawin mo yan. Na nampalataya ka na si Kristo namatay sa cross sa loob na 3 araw at muling nabuhay nung siya inilibing. At lalo tigit po, pagsisihan po natin ang iba't iba nating kasalanan. Wala pong bayad mang manampalataya, wala pong bayad ang magsisisi ng kasalanan, malaki o maliit, hayag o lihim. Nakagawa ka man ng mga heinous crime, hingi mo yan ng tawad. Ang Diyos ay handa magpatawad, sabi sa 1 John 1:9, tapat at banal ang Diyos, handa't niya tayong patatawarin. Alam niyo ho ba, ang pangatlo po, para makamtan mo ang biyaya ng Diyos, ang salvation, ang kaligtasan, magpatawad po tayo sa mga nagkakasala. Dalawa lang po ang ginagawa ng tao sa mundo, masama at saka mabuti, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, may pinag-aralan o wala, tanya, guhamak, pangit, guwapo, maganda, sikat o hindi sikat. Kailangan po natin magpatawad. Kasi marami pong tao ngayon hindi na nagmamahal sa kanilang magulang, hindi na nagmamahal sa kanilang asawa at mga anak, kapatid, trabaho, kapwa-tao.
dahil nagkaroon sila ng sitwasyon na nagawan sila ng kasamaan. Masakit man tanggapin, marami ngayon ang hindi nagpapatawad. Kaibigan, ang sabi ni Jesus, magpatawad kayo upang patawarin kayo ng amang nasa langit. Kahit anong pananampalataya mo, kahit anong sisi mo, kung hindi ka marunong magpatawad, wala pong salvation. Pag ginawa mo po yung tatlo na yan, nagpatawad ka, nanampalataya ka, nagsisisi ka, kahit magkaiba tayo na religion, ang kaligtasan ay nasa sa iyo. Ang pagiging anak ng Diyos ay nasa sa iyo. Ngayon, ginawa mo na yan, ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan. Di mo na gagawin ang mga masasama na alam mo masama. Ang pagsasabi ng masama, ang pag-iisip ng masama. Ang gagawin mo na ay kabutihan. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi yan ay tungkulin natin yan bilang anak ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti. Magiging ilaw at asin nga tayo. At lalo tigit, bukod sa paggawa ng mabuti, kaibigan, kailangan na rin po natin na magbasa ng Bible, mag-church, makikinig sa nangangaral. Kasi kapag tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig sa nangangaral, kinakausap tayo ng Lord. Pag tayo naman po ang nagpipray sa lahat ng needs natin, tayo naman ang nakipag-usap sa Diyos. Yan po ang tuwi na makipagrelasyon sa Panginoon. At magsisimba po tayo lagi. Ano man ang itinakda ng mga gawain sa inyo, huwag nating kalimutan mag-church. Pinaka-importante po yan. Mag-church po tayo. Kasi doon natin papurihan, handugan, pasalamatan ng Diyos. Kaya kapag ginawa mo yan, ang biyaya ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo. Ano man ang sitwasyon sa mundong ito na iyong dinaanan, pagsubok, karamdaman, kahirapan, problema, kasama mo si Jesus. Kaibigan, naghihintay lang po si Jesus sa atin. God bless po, ingat po, at nawa ang pagmamahal ng Diyos sa pag-iingat, ang patnubay ng banal na Espiritu ng kanyang mga warrior angels, at ang mga solusyon sa mga problema, ang tugon sa inyong mga pangarap at panalangin, maranasan nyo nawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa lahat. Enjoy lang ang life.